sa mga tourist destinations dito sa bayan ng DRT ay ang Mount Brihino. Ngayong taong 2023 lamang ito nagbukas sa publiko at heto na, gumagawa na ng ingay sa social media. Sino ba naman ang hindi maa-amaze sa lugar na ito? Very accessible. Mababait ang mga staff, palaging nakangiti sa iyo. Jaw-dropping talaga ang ganda ng mga tanawin. If you are into nature tripping and relaxation, aba, ito ang lugar para sa iyo at sa iyong mga tropa. On this video ay aalamin natin kung ano-ano nga ba ang makikita ninyo rito. Ano-ano ang mga pwedeng gawin o mga activities. Kasama na rin ang mga rates and fees. At paano natin mapupuntahan ang magandang pasyalan na ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan na mag-follow sa ating page. Huwag rin po mag-skip ng ating ads ha. Malaking bagay po yan para makapagpatuloy tayo na makagawa ng mga ganitong mga videos. Magpapahuli ka ba sa mga tinutuklas natin na magagandang pasyalan? Tara, samahan nyo kami. Pasyalan natin ang isang agritourism farm site, ang Mount Brihino. Magandang buhay mga bossing ko. Samahan ninyo ako at puntahan natin ang isang pasyalan sa bayan ng Doña Remedios Trinidad na kahit ito ay bago pa lamang ay gumagawa na ng ingay sa social media dahil sa ganda ng lugar at sa dami ng pwede mong makita. Mayroon tayong mga joiners for today. Sila Bossing Royet, Bossing Christian, Bossing Paul at Bossing Super Dudes. Dapat may isa pa tayong makakasama today. Ang kaso lang, hindi siya pinayagan ng asawa niya. Joke lang mga bossing ko. Madami kasi silang inaasikaso ng miss niya dahil magsisiuwi ang kanilang mga kapatid para sa Noche Buena at araw ng Kapaskuhan mula pa sa Pangasinan at Hagonoy. So shoutout na lang sa inyo, Rocky at Kat. Kung ikaw ay manggagaling sa Angat side, madadaanan mo ang arko ng DRT. At mula rito ay kailangan mong bumiyahe ng ilang minuto hanggang sa marating mo na ang barangay Sapang Bulak. Mayroong malaking sign sa right side kaya hindi ka lalagpas papasok ng Mount Brihino. Maraming salamat sa kanilang admin. Ang exact location ay available at searchable sa Waze at Google Maps. So there is no reason para maligaw ka pa. Mga bossing, isang paalala at pakiusap. Magdahan-dahan po tayo kapag papasok na tayo sa kantong ito. Medyo makipot kasi ang daan. Marami rin ang residente na dapat nating pangalagaan ang kanilang privacy, katahimikan at ang kanilang kaligtasan. Mayroon ding mga parte na halos one-way lang kung sasakyan ang inyong dala. Kaya for safety reasons at dahil papaakyat ang mga daan na ito, dahan-dahan lamang at bumusina po tayo lalo na sa mga blind curves para malaman ng mga kasalubong mo na may sasakyan na papaakyat at pagbigyan ka sa daan. Ugaliin din na magkaroon ng sapat na distansya sa mga kasama mong riders o ibang sasakyan kung sakaling mabiting o mahirapan sa pag-ahon sa ilang parte na may matatalim na paliko. Dito pa lang nagulat na ako sa ganda ng tanawin sa gilid ng kalsada. At maya-maya pa, bumungad na sa amin ang Mount Brihino. Free parking po ito. Kailangan lang na ayusin natin ang ating pag-parking para hindi tayo makasagabal sa ibang turista o sa mga taga rito na dumaraan. Yeah, mga bossing, andito na kami ngayon sa Mount Brihino. Okay, tara, akyat tayo. Medyo akyatin talaga. Ganda siguro dito sa gabi kasi may mga Christmas light pa. Welcome to Mount Brihino. Kaway-kaway naman kayo dyan. Yon. Okay, tara, akyat tayo. Yeah, so registration dito kay ate. Ate, kaway-kaway. Yon, akyat muna po kami. Apo. Maakyat na sila. Ako po, ang aking kalaban, hagdan. Yan, so yan palang inakyat natin. Yan, tingnan nyo naman yung view. Tinanggal ko ang audio ng recording ng ating camera. May music background kasi,
Baka tayo maka-copyright ni Lolo Meta. Pasensya na mga bossing. Dito sa area na ito ang way papunta ng game foul area at ang tinatawag na Rueda Pavilion. It can hold from 40 to 50 packs para sa inyong mga events for only 3,000 pesos lamang ha, based on August 7 price posting sa kanilang page. Akyatin naman natin ngayon ang second level. Tumigil ako sa bandang ito upang ipakita ang view mula sa ganito kataas na level. Abay ilang saglit pa lamang, paglingon ko ay nakita ko na naman na ang ating mga kasama ay hindi nakapagpigil na magpa-picture muli dito sa up view deck sa level na ito. Hinayaan ko na lamang sila at ako ay nagpatuloy na pag-akyat sa susunod na level. Ganda oh. Dito naman sa level na ito ay nakalagay ang emblem na I love Mount Prehino. Hindi ko na namamalayan tuloy ang taas na pala ng inaakyat natin dahil nagiging mas maganda ang view kapag nasa mas mataas na lugar ka na. Kaya parang you are craving for more heights. Nagpahinga muna ako rito habang inaantay ko sila na makaakyat at sabay-sabay kasi kaming pupunta sa pinakatuktok ng bundok. Sobrang lakas ng hangin, sobrang presko at busog na busog ang aming mga mata sa ganda ng paligid. Kahit saan mo itingin ay talaga namang mapapawaw ka. Alam nyo ba na ang Mount Prehino ay sinimulang gawain noong panahon ng pandemic? Hindi naman talaga plano na gawain itong pasyalan o kung anuman. Nais lamang ng may-ari na magkaroon ng pupuntahan ng kanyang pamilya at mga kaibigan dahil hindi pa nakakapamasyal sa ibang lugar dahil nga sa mga COVID restrictions. Sa kadahilan ng dumagsa ang mga turista, mas lalo nila itong inayos, nilagyan ng iba't ibang view deck sa iba't ibang level, mga cottages, mga kubo, accommodations, pavilion, infinity pool, at campsite. Balak rin nila na magtayo ng isang lighthouse sa mismong tuktok ng bundok para magkaroon pa ng instant 360 view ang mga turista. Isa pa sa kaabang-abang ay ang plano nilang maging educational area ang lugar na ito para makapagbahagi ng kaalaman patungkol sa pagtatanim ng mga halaman, gulay, puno at maging pag-aalaga ng mga hayop. Kung ikaw ay mamamasyal lamang upang antayin ang pagsikat o paglubog ng araw, you just need to pay an entrance fee of 100 pesos. Kung gusto mo naman mag-camping, bring your own tent ang policy dito. You just need to pay 400 pesos. Ang 100 pesos nito ay entrance plus 300 pesos tent pitching fee. Sa mga cottages naman, may tatlong uri ng cottages dito. Ang umbrella cottages for 250 pesos. Regular cottages ranging from 800 to 1,000 pesos. Kung mga kubo naman, ranging from 1,000 to 1,300 pesos. May promo nga pala mga bossing ang kanilang kubo cottages. Kung ikaw ay magstay for 24 hours, babayaran mo lamang 2,000 pesos from 8 a.m. to 8 a.m. the next day. Para muli sa pavilion o rueda, perfect ito para sa mga large group of family and friends. It can accommodate from 40 to 50 packs, tables and chairs included for only 3,000 pesos. Ang mga presyo pong ito ay nakita natin sa kanilang Facebook page as of August posting. So please do inquire first before you go para sigurado kayo sa mga updated pricings. Ayan yung campsite. Yun sa taas na yun. Yan, campsite.
Munti ko pang makalimutan mga bossing. Mayroon silang 24 hours sa tindahan na makakabili ka ng mga basic needs. Pwede rin magpaluto ng food dito but limited to sizzling menus for now. Mayroon din silang beer and liquor. May corkage fee per bottle kapag magdadala kayo ng sarili niyong alcoholic drinks, mga bossing. And of course, hindi mawawala na magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Yan, may nakita tayo dito. Magkano sila? Magpapa-sunset? Ayan. Pangalan po ni sir tsaka ni ma'am? Eric Villanesa po. Merisa po. Mag-asawa, magjowa? Magjowa. Ayun, yan. Enjoy po kayo, enjoy. Ito po sticker. Pa-follow na lang din po. Yan, enjoy po. Thank you. Shoutout po, shoutout sa inyo. Mga taga-saan po sila? Rafael, Malapit lang. Ayan, oh. kapitbahay lang. Kapit-bahay lang pala sila dito. Ayan, oh. Shoutout po sa inyo. Thank you po. Ingat po, ingat. Enjoy po. Oh, isa pang wala kayong shoutout dyan, wala shoutout. Shoutout po sa asawa ko. Yeah, thank you mga boss. Enjoy. Ingat, thank you. Merry Christmas. Now, you're going to ask me, would I recommend the place? Yes, of course. This is a very nice place. Hindi ka mahihirapan umakyat hanggang sa tuktok dahil sementado ang mga hagdan at may railings. Bawat level ay may kani-kaniyang overlooking view deck. Siyempre, mas mataas na level, mas maganda ang matatanaw. Mahangin ang lugar. May signal ang cellphone para upload agad ang mga selfies and groofies sa inyong social media. Two things missing sa experience ko dito, ang mag-swimming at ang mag-camping. Pero gagawin natin yan this 2024 mga bossing at i-open natin for joiners. Just make sure na nakafollow ka sa ating page para ma-update ka ng ating mga schedules. Hopefully na-cover ko lahat ng possible questions na meron kayo mga bossing. Pero sorry na agad kung may kulang. Pero do not worry, heto ang contact details ng Mount Brehino. Just give them a call or an email and one of their representatives ang magre-reply at mag-guide sa inyo. Shoutout nga pala sa ating mga masusugid na followers, commenters, and star senders. Sheila SP ng Laguna, Romel Riaño ng Zambales, James Ong ng Bulacan, Bulacan, Dan Hill ng San Nicolas, Bulacan, Minerva San Pedro ng Malolos, Bulacan, mga ninong pitikeros of course, Potoy Toy, Lakwachera 2021, Clep Moto Vlog, and Moto Edge. More shoutouts sa mga susunod na videos, just comment down para maisama natin sa mga susunod na shoutouts. Thank you for watching mga bossing. Do not forget to follow our page and do not skip the ads. This has been Zaymax Vlogs. God bless everyone.